Hello guys, yun, kailangan natin ng paraphernalyas para ano tayo, okay sa lakad. Lamig oh, negative 21 yung temperature. Yan po yung ano sa labas. Ano tayo, kailangan natin ng ano para tawag ito, para hindi tayo lamigin. Yun. Yun, umuusok. Dati no, pag nanonood ka ng ano, ng mga pelikula, nakikita lang natin to yung ganitong ano oh. Kasi pag umuusok-usok, yeah, yun, experience. Tumataas no. Next ano yan, padaanin mo natin sa sakyan amin. Yun, medyo madilim na, akalain nyo guys oh, alas 5 pa lang. Kasabagay pag winter kasi ano eh, alas 4 ng hapon kasi lubog na ng araw dito. Kaya ano, ganitong oras madilim na, mag alas 6 na rin. Yung patak ng snow ngayon parang ambon, kumbaga no? Parang ambon, maliliit, pino, yun know? Ganda ng ano oh, ng snow. Punong puno yung ano eh, grabe. Yun, naglalakad, enjoy tayo ng ano, winter. Actually guys, dito nag-enjoy ako ng ano eh, winter eh. Kasi tawag ito, pag winter kasi at least feel ko talaga na nandito ako sa Canada eh. Pero pag summer, sobrang init din dito guys. Unlike pag ano talaga na tawag ito, pag winter kasi nag-i-snow eh, at least feel mo talaga malamig lang siya, hindi ka masyado makakagala kasi kailangan mo talaga nakabalot yung katawan mo. Pero syempre di ba, na thankful pa rin tayo na naka-experience tayo dito sa ano, sa Canada. So ayun guys, itong March magti 3 years na rin kami dito. Since na medyo humigpit na rin yung Canada, syempre as under ng temporary foreign workers or TFW, medyo ano nga, limited na yung mga renewal. Kaya laban lang kung ano talaga yung tawag nito, yung ibibigay. Grabe. Kaya okay lang naman pag ganito kasi at least nakaka-survive pa rin, tapos makakano pa rin tayo punta. Yan nga ang tawag ito, yung iba na may mga pamilya na dito, syempre kailangan lumaban or ganun, pero sabi ko kailangan nating sumunod sa rules ng kanilang bansa kasi syempre as TFW contract lang yung work natin, kaya okay na lang din at least diba na bigyan tayo ng opportunity. Or sabi ko nga na ako, yung dream ko lang naman dati na maka-experience ako sa ano, lugar na may snow, kasi nakikita ko dati sa mga pelikula. Sabi ko, hala, maganda sigurong tag ito, maganda siguro no, makapunta ka sa lugar na may snow. Tapos nakikita ko yun, amaze na amaze ako, lalo na nung ka-work ko nakarating dito. Kaya parang ano rin ako, pero hindi ko naman in-expect, di ba? Kalain mo yun, napaka powerful ni God. Yung hiniling ko lang dati nga, sabi ko makakapunta rin ako sa ganang lugar, or yung tipong dreams ko na
sana palang araw maka-experience ako ha. Pero di ba, yung binigay ni Lord sobra-sobra, binigyan niya pa ng opportunity na makapag-stay and work dito sa Canada. Ganda guys, makikita nyo yan, punong-puno ng snow. Kaya dito malamig lang talaga yung klima sa dito, pero enjoy ka, di ba? Yung nakikita mo at least na experience. Kaya sabi ko okay lang na uuwi or tapos ito matapos ang contract tapos nang walang chance, kasi sabi ko wala naman nang nakadepende naman yun sa government nila dito so kung may opportunity ibibigay, okay, grab natin, i-accept. Pero if wala talaga, so okay lang, kasi sabi ako hindi talaga ako naghihinayang. Sabi yung iba uuwi na or ganon para nangangamba, ako hindi, kasi di ba alangan naman pagsisiksikan mo pa yung sarili mo dito na mag-stay na alam mo naman na wala na palang kumbaga ba wala ka ng wala nang lugar. Pero syempre minsan nagbabago naman, kasi tayo mga Pinoy naman ganun as long as na tayo kaya natin ang work, nakakatulong. Pero syempre hindi naman tayo dito landed permanent residence or citizen na ganyan. So syempre as a TFW, alam mo na sarili mo na contractual ka lang dito, kaya after contract nakadepende yan kung marirenew or hindi, or may mga magandang opportunity ganyan. So grab lang, kung wala okay lang. Kailangan natin tanggapin yung mga ganyang bagay, kasi naman yan tawag nito, nang hindi pwedeng hindi pwedeng na tayong gumawa ng sarili nating desisyon. Ganda yan, ito yung na-enjoy ko dito pag naglalakad ako ng pauwi guys. Naglalaro ako niyan, yung ganito yan, nilalaro ko yan. Kaya laban lang, di ba? Maganda pa kasi 3 taon ang daming mga experience. At least nakapag-work, nabili mo yun ang mga gusto mo, yung mga hirap mo bilhin or hindi mo afford bilhin ng nagtatrabaho ka sa Pilipinas. Kasi kung mo talaga pagbabasihan, iba talaga yung ang kita pag sa Pilipinas ka versus dito. Yun nga kasi dito per hours, tsaka malaki ang value, at tsaka dito kasi sahod dito guys parang nakadepende kasi sa pangangailangan ng tao. Sana ganun din sa Pilipinas na yung tipong yung sahod mo nakadepende rin sa pangangailangan ng tao. Siguro pag ganyan na maraming or else ganyan siguro yung sa Pilipinas, na yung sahod ng tao nakadepende sa pangangailangan, siguro walang mag-a-abroad. Kasi katulad dito, yung per oras mo na trabaho, makaipon ka, although na mahal din dito yung bahay, mahal din dito yung mga may tax ka or ganyan, pero at least yung kahit sa tax na lang kita mo rin kung malaki yung bayad mo sa tax, kita rin na yung binabayad mo, except sa may lalo sa may mga familya, malaki kasi nakukuha nila mga benefits, child benefits. Pero pag mga single katulad ko, medyo lugi ka talaga, kasi nagbabayad ka ng tax. Tapos kung halimbawa marami kang overtime or malaki yung kita mo, bukod sa malaki ang tax na kinakaltas, minsan nagbabayad ka pa at the end of the year. So yun lang ang dito. Pag ikaw naman maraming anak, marami ka nakukuha. Yun naman ang kagandahan na dito pag may pamilya ka, kasi talaga tayo wala pa ng sasakyan, diba? Kaya kailangan mo talagang
passport. Yun lang kaibahan. Pero kung yung ano natin, lugar natin dyan sa Philippines, ganun din. Sample, yung daily rate mo na sinasahod, tapos yung binibili mong pagkain, pangangailangan mo, parang ano lang din. Siguro wala, ang mga tao hindi naaalis ng ating bansa para magtrabaho or mangangamuhan, di ba? Kasi ano katulad dito, kahit sabihin mo minimum wage ka lang, afford mo rin bumili ng mga mamahaling gamit na hindi mo afford. Sample natin yan guys ha. Dati kasi meron akong na na kita sa comment na sa Europe daw siya. Parang sabi ko, hindi naman ako kagalingan sa English, pero napakababa naman ang comprehend niya. Sabi ko kasi katulad niyan, bagong labas na iPhone, ang presyo, example, so ilagay natin ang presyo ng iPhone parang katumbas ng isang buwan na sahod mo lang dito. So di ba, klain mo yan, kahit naka-dollar siya na, hindi in peso. Kumbaga, sa isang buwan na sahod mo dito guys, afford mo nang bumili ng ganyang gadgets or mamahalin like mga laptop, cellphone, o di ba, kahit ano, di ba? Tapos ang sabi niya sa comment, ano mo naman saan daw ako kukuha ng pambayad sa bahay, ganyan kakain kung binigyan ko siya ng idea. Sabi ko, example, kalahating sahod ko ngayong buwan, example, ngayong January, sumahod ako ng first cut off ng January, sumahod ako. So isit aside ko yung next na sahod ko sa January, yun ang pangbayad ko sa bahay, mga bills, insurance, ganoon. Yun ang ginawa ko example. Then for the next month naman, ang first week ng ang first na cut off ng February, example, iponin ko naman. And then ang the last naman, yun ang pambayad naman. So ang naipon ko sa unang sahod sa January at saka naipon ko sa unang sahod ng February, parang mabibili ko na yung example iPhone na kahit bagong labas. So in just 2 months pwede mo na ma-full paid. Pero dito kasi guys, uso dito yung yung 24 months, katulad sa atin dyan Globe or Smart pay plan. Sa atin guys, pag nagplan ka 6 months or 1 year, tuwang-tuwa ngayon yung mga mga nagpapautang kasi nga, kumbaga good payer ka. Grabe, ang laki ng kung sa atin mga bato, dito naman sa kanila yellow. Parang kumbaga ganyan. Dito hindi itinry ko magkuha ng plan sa phone. Sabi ko 1 year to pay ko lang. Hindi sila pumayag, gusto daw talaga na 2 years. Sabi ko sabi ko 6 months lang or 1 year kung pwede sana. Ayaw, sabi niya talaga 24 months talaga dito ang plan. So ang ginawa ko, bumili na lang ako. Nag-cash na kasi, di ba, tagal pa akong mangutang. So ganun yung ginawa kong example na yung price ng ganyan parang equivalent na ng 1 month. Sabi niya, ang hirap niya talaga explainan na paulit-ulit siya. Sabi niya, saan daw ako kukuha ng pambili ng pagkain, lahat kasi kung bili. Sabi ko, malamang wala talaga ako pang bayad sa bahay, wala akong kakainin. Kung buwan-buwan bumibili ako ng iPhone, baka yun ang tutukoy mo na ang sinasabi ko na ang presyo is katumbas ng isang buwang sahod. Hindi ako nagsabi na buwan-buwan bumibili ako. Ay Diyos ko Lord, nasa Europe na ang hirap ng comprehension niya sa reading comprehension niya sa Facebook. Natawa na lang ako So ayun, yung talaga dito is katulad niyan, isang araw mo na trabaho, yung sweldo mo sa isang araw guys, marami nang mabili mo. Lagay mo isang araw mo almost $200. Ang ganyan mo guys, kung ikaw lang solo, wala kang pamilya, or katulad sa akin single, tagal na, buwan na rin yung grocery mo na yan. Kasi pag ang example, first na grocery mo, doon ka mamili ng mga sabon,
panlaba or kahit anong mga gamit, o di ba? Kaya ano, pwede mong ano nga, pwede mong pag-isahin, tapos next mo na grocery, ano na yan, pambili ng mga pagkain, stocks or ganun. Pero pag solo ka lang talaga, kahit na mababa lang din sahod mo dito, basta hindi ka lang 1D millionaire, makakaipon ka guys. Iba kasi ganyan, malaki daw gito ganyan. Oo, so isipin natin na kung i-convert mo sa piso, malaki talaga dito. Bahay pa lang, magkaano na, almost 30k. May mga bills or ganyan, isipin mo yan ha. O plus pa yung pagkain or ganyan. Pero nasa sayo kasi yan kung paano mo dito, paano ka mag control. Kung kada sahod mo gala, kada sahod mo ano agad ganun, ay malamang mamulubi ka talaga dito. Pero kung anong tawag ito, marunong ka lang talagang magtipid, gastos ka lang na naayon sa pangangailangan, okay guys, makakaipon kahit pa paano. Tapos hindi ka pa totally sobrang stress na sa Pinas mahaba ang oras mo, tagal mo nag-antay yung sahod, tapos ganyan na matatanggap, stress ka pa kasi more charity, more happy talaga ganyan. Dito kasi pag per hours wala eh, kailangan mo talagang yun ang mga nakikita ko dito, na sana ganun din sa atin na hindi ko naman kino-compare na porket nandito ako palagi ko nang kino-compare, hindi nang naman yun, hindi naman sa kino-compare mo rin siya, pero yung pag-compare mo na dapat may eleksyon yung gobyerno ba, kumbaga, na dapat pagtuunan din na syempre kung ikaw magandang work mo at saka yung sahod mo dyan, nakakabili ka ng gusto mo, iisipin mo may tao ka bang kailangan lumayo sa kanilang pamilya, iiwan pupunta sa ibang bansa para lang kumita, kung alam mo naman na kumikita ka dyan sa Pilipinas. Yun dapat. So yun na po yung apartment, magandang kwentuhan, dapat ganun tayo palagi, mga lang. Kaya ako hindi ko talaga na iba, kasi pag dito na puro lahat ng kumpara sa Pilipinas sisiraan ng ganito ganyan ganon, hindi naman. Ako kina-compare ko lang na dapat kung maganda rin sa plano ng gobyerno natin, nakakatulong, di ba? Why not maganda ganon? So wala eh. So yun na guys, nandito na ako, pahinga na naman, manood-nood ng next time na naman makapag tayo guys, kapag vlog. Thank you sa inyong panood and God bless sa lahat.